Good morning po sa lahat ng anak ng Diyos. Are you blessed this morning? Handa na po ba tayong mag-aral muli ng salita ng Diyos? Alright. So gusto pong puntahan po natin yung ating banal na kasulatan at buksan natin yung ating Bible doon sa Hebrews chapter 12 verse 1 and verse 2. At atin po itong babasahin, pag-aaralan. Ano ho? At ating nga po pakikinggan ang mensahe ngayong umaga all about remembering the faithful. Kahapon po sabi All Souls Day, ngayon naman po ay All Saints Day, sabi po nila. So, anyway, para makarelate tayo doon sa nga napapanahon ngayon, gawin po nating biblical yung selebrasyon ito na pinagdidiwang ng mga Pilipino. No? Let us remember the faithful servants of the Lord. And sa tuwing dumarating po yung November 1 and November 2, marami po, as I have said, bumibisita po sa mga mahal sa buhay sa sementeryo, nag-aalay po ng bulaklak, nagtitirik ng kandila, yung iba naman po ay naroon para manalangin. Hindi ho para ipanalangin sa mga Kristiyano, hindi ho para ipag-pray yung namatay. Hindi ho, kundi para ipagpasalamat, yung kanilang naging buhay, yung kanilang alaala. Ipagpasalamat yung kanilang legacy na iniwan sa atin na mga buhay. Ano ho? Sa atin bilang mga Kristiyano, ang pinakamagandang paraan po ng pag-alaala ay hindi yung magdala ng bulaklak lamang, hindi yung magtirik lamang ng kandila, hindi po yan. Hindi po yung pagluha sa nakaraan, kundi mga kapatid, yung patuloy na pagsasagawa ng mga nasimulan ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Dito po sa Hebrews chapter 11, bigyan ko po na kayo ng background bago natin basahin, binanggit po ni Apostle Paul, o kung sino man po yung sumulat ng Hebreo kasi hindi binanggit, ano po, yung bawat bayani ng pananampalataya. Binanggit po dyan si Abel, binanggit po dyan si Noah, si Abraham, si Sarah, si Moses, at marami pa pong iba. At pagsabit po dito sa chapter 12, makikita ho natin, tayo po ay tinatawag ng Diyos para ipagpatuloy yung laban na nasimulan ng mga heroes of faith na ito. Now, tignan po natin doon sa chapter 12, verse 1 and verse 2. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po ay ganito, sa makatuwid, dahil napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos, talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kalagayang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ang Remembrance Sunday, katulad po ngayon, ay pag-alaala. Hindi pa tapos yung karera ng pananampalataya na ikaw ang kasunod nila sa takbuhin pong ito sa panahon ngayon. May tatlong bagay po tayo na dapat po nating isaalang-alang. Unang-una mga kapatid ay ito. Remember their faith. Sa Christian race na ito, na dapat po nating ipagpatuloy, we have to remember the faith of those who already passed away. Those heroes of faith. Ipagpatuloy po natin at alalahanin po natin yung pananampalataya. Ang pananampalataya o ang kanilang pananampalataya ang magsisilbing inspirasyon natin. Kaya nga po sabi dito, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, doon po sa Hebrews chapter 12 verse 1, part of that, makita po natin, binanggit po dyan yung salitang witnesses, no?
Dito po, yung salitang witness ay hindi nangangahulugang taong nanonood mula sa langit. Hindi po. Kundi mga taong nagpatunay ng katapatan ng Diyos sa kanilang sariling buhay. Hindi po sila audience ng ating performance, hindi po. Kundi evidence ng ating pananampalataya. No? Yung mga nauna sa atin na mananampalataya from the Old Testament hanggang sa panahon po ng New Testament. Katulad po nila Noah, nila Abel, nila Sarah, Moses, at iba pa pong nagsilbi sa Panginoon. Ang kanilang buhay ay nagsisilbing patutuo na ang Diyos ay tapat at mapagkakatiwalaan kahit kailan. Yes, itong mga taong ito, hindi po sila perpekto. Pero sila po ay nanatiling tapat hanggang wakas. Kumbaga sa modernong salita, ito pong Hebreyo na binasa ho natin, para bang sinasabi po dito ay ganito: marami nang tumakbo sa karerang ito bago ka pa man nagsimula, at sila'y nakarating sa dulo dahil sa pananampalataya. Kaya ngayon, nasa Christian race ka, nasa tinatawag po nating race ka ng buhay Kristiyano, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Yung mga nauna sa atin, ang tagumpay nila ay hindi dahil malakas sila, hindi. Kundi dahil hindi sila sumuko. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang susuko sa paglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. Kahit na po maraming problema, alam nyo, minsan nakakalimutan po natin yung halimbawang ito, yung example na ito ng heroes of faith. Nakakalimutan po natin. Alam mo bakit? Sa dami ng pressure, sa dami po ng problema, sa dami po ng pagod natin sa buhay, minsan nakakalimutan po natin yung inspirasyon o pananampalataya ng mga taong ito. Pero kapag naaalala po natin sila, itong mga faithful Christians na ito o mga faithful servants of God na nauna po sa atin, maaaring sa panahon po din natin ay may mga magulang po tayo na nauna sa atin. Pag naaalala po natin kung paano po sila naglingkod, na natiling tapat sa Diyos sa kabila ng kahirapan. Pag naaalala po natin yung mga pastor at missionary na nauna ho sa atin, na andun na po sila sa langit, pero yung kanila pong pananampalataya ay naiwan sa atin. Pag naaalala po natin yon, tayo po ay nagkakaroon ng pag-aalab sa ating puso. Lalong nag-uuma po yung puso natin na maglingkod sa Panginoon. At nasasabi po natin yung ganito, kung sila nga ay nagtagumpay sa tulong ng Diyos, kaya ko rin. Kaya ko rin. Sabi mo nga yung kaya ko rin. Parang hindi yan. Medyo may conviction. Sabi niyo po, kaya ko rin. Ganyan nga po. Kaya po natin. Tingnan mo si Abel, doon sa Hebrews chapter 11 verse 4, though he is dead, ano po ang sabi ng Bible? He still speaks by faith. Kaya kahit patay na po siya, buhay pa rin po yung kanyang patutuo. Dahil yung totoong pananampalataya, hindi po nalilibing. Yung tao nalilibing, yung mananampalataya. Pero yung totoong pananampalataya niya, hindi po nalilibing yun. Nagpapatuloy po yun. Kaya nga po, sabi po si Abel patay na, pero yung kanyang pananampalataya ay nagsasalita pa rin hanggang ngayon sa panahon po natin. Si Noah, binanggit po dyan sa Hebrews chapter 11, nagtiwala po ang taong ito sa Panginoon. Kahit na parang sa dami ng taong yon, parang siya na lang po yung nag-iisang nagtitiwala sa Diyos kasama ng kanyang pamilya. Pero siya po'y nagpatuloy. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay naniniwalang tapat ka, kahit mag-isa ka na lang, susunod ka sa yapak tulad ni Noah. Susunod ka sa yapak ng pananampalataya. Hindi ka susuko. Magpapatuloy ka. At yun po yung sinasabi po sa atin, we have to remember the faith of those who served the Lord before. Alalahanin natin yung pananampalataya. Tignan niyo po si Abraham. Iniwan niya po yung comfort zone po niya. Para po sumunod sa pangako ng Diyos. And bawat hakbang po niya ay paalaala na faith is moving even when you don't know where. Kahit na hindi mo alam kung saan. Pag naroon ang pananampalataya mo sa Diyos, alam mong dadaling ka ng Diyos sa maganda. Amen po ba? So we have to remember their faith.
Itong mga nauna sa atin, nangamatay na, alalahanin natin yung pananampalataya nila na nagsasabing, you have to continue kahit hindi mo alam kung saan, kapag kasama mo ang Diyos, tiyak maganda ang hangganan. Tiyak mo yan. Sabi nga po ni Billy Graham, the greatest legacy one can pass on to one's children and grandchildren is not money or material things, but legacy of character and faith. Yan ang magandang pamana. Amen? Sino po dito yung mga magulang na marami pong ipamamana sa mga anak? Meron po. Sino po dito yung merong mga malalaking lupain? O lupa sa paso. Paso, meron. Yan, okay. Sino po dito ang may pamamanang limpak-limpak na salapi? Wala. Wala po. Konting pera. Sino po rito ang may pamamana na negosyo? Ano ka, mag-pray tayo? Parang ang hirap naman ng church natin. Wala man lang tayo maipamana. Kawawa naman. Pero alam ko po, kahit paano meron eh. Pero kung ang tingin natin, di pastor, wala talaga ako may pamamana. Well, mga kapatid, the greatest pamana na pwede mong ipamana sa anak mo, the greatest legacy that you can pass on sa mga anak mo, hindi yung kayamanan, hindi yung material na bagay, yung character and faith. Ang tunay na pamana ng mga tapat na mananampalataya, again, hindi po lupa o ari-arian o kayamanan, kundi yung pamana ng pananampalataya na dapat nilang ipagpatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. Amen! Amen! Isipin niyo po, kung wala po tayong ipamamana sa mga anak natin na pananampalataya, sino po magpapatuloy nito? Dapat po sa mga anak natin, non-negotiable yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung yung anak ninyo parang inactive na po sa paglilingkod, parang sabi nga po ay papatay-patay na yung kanyang ilaw ng pananampalataya, pakikalabit nyo po at sabihin mo, anak, yan ang alang may papamana ko sa iyo, ayaw mo pang tanggapin? Aba anak, magpakasipag ka sa paglilingkod sa Panginoon, gayahin mo kami. Amen po ba, yung mga parents? Gayahin mo kami. Nakita mo bang tamad kami sa paglilingkod? Nakita mo bang kami ay nagpabanjing-banjing sa paglilingkod? Abay kung nakikita mo kaming masipag, dapat magpakasipag ka. Hindi yung puro ka trabaho, puro ka pera, puro ka negosyo, tapos ang tamad-tamad mong dumalo, kung mamatay ka. Saan pupunta ang kaluluwa mo kung wala kang ika nga pagpapahalaga sa iyong pananampalataya? Akala mo ba habang buhay kang buhay? Mamamatay ka, anak. Ang tanong, pag namatay ka, saan ka pupunta? Diba? Dapat po kinakausap natin sabihin natin, anak, kayain mo ako. Ay, huwag ka lang tamad. At pagkatamad ka, isasabihin mo, di ba nga, ginagaya ko kayo. Hindi nga kayo nagdadadalo eh. Mas masipag nga ako eh. Mas masipag ako hindi dumalo kaysa sa inyo eh. Ay, kailangan po sipagan natin mga magulang. Amen po ba? Kasi yun po yung may papamana natin eh. Yun po yung may bibigay po natin sa kanila. Diba? Ngayon, mag-sermon ka man sa anak mo, abay, wala may susulbat sa'yo. Bakit? Abay, nakikita sa'yo eh. Anak, magbasa ka ng Bible. Hindi yung load ka ng load ng TV. Yan lang ang may papamana ko sa'yo. Tapos load ka ng load ng TV. Diba? Gayahin mo ako. Kita mo ako. Hindi ako nagnunood ng TV. Hindi patunayan. Baka sabihin eh, hinagaya ko nga kayo, hindi nga lang TV, pinapanood ko pati cellphone. Hanggang kayo, tulog na, ako'y gising pa. Talagang mali pagkagano'n. Nakukuha niyo po yung point. When we remember the faith of those who served the Lord before, it gives and it should inspire our hearts na dapat ito may pamana ko sa susunod na henerasyon. Yung pananampalataya na meron ako. Mga kapatid, alalahanin natin, pasalamatan natin yung mga taong ginamit ng Diyos kung bakit meron tayong pananampalataya ngayon. Ako, I remember my Tio Romy. Siya po kasi yung ginamit ng Diyos para makakilala kami sa Panginoon. Alalahanin natin ang mga taong ito na ginamit ng Diyos sa buhay natin. Pasalamatan natin ang Diyos dahil ginamit sila ni Lord para makakilala tayo, mga kapatid. Amen po ba? And ipagpatuloy po natin yung kanilang nasimulan.
yung kanilang kabutihan, yung kanilang dedikasyon sa Panginoon. Maglingkod ka rin tulad nila, tulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, at maging inspirasyon tayo sa susunod na henerasyon. Huwag po tayong magpapatay-patay sa paglilingkod. Let your life be a living testimony of faith just as their, katulad po ng kanila, na noon po ay naging liwanag ng pananampalataya sa panahon natin. Ngayon, tayo naman po. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's your time. That's correct. Panahon mo na. So dapat ngayong panahon mo na, ipakita mo at ipamana mo yung pananampalataya na meron ka. Pangalawa po, this is the second thing. Remove every hindrances. Tanggalin lahat ng sagabal sa pananampalataya. Alam niyo, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 1b, no, part of that verse, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Alam niyo, matapos po tayong paalalahanan ng Hebreo tungkol sa mga saksi ng pananampalataya, agad po siyang nagsabi ng ganito, let us throw off everything that hinders. Ibig sabihin, kung gusto mong tumakbo ng may katapatan, hindi ka pwedeng may pasan-pasan na pabigat. No? Ang larawan po nito, parang isang atleta na tatakbo sa karera. Pero dapat, bago siya tumakbo, aalisin niya po yung kanyang mga dala-dala. Kailangan tanggalin niya yung backpack niya, tanggalin niya po yung lahat na makakahadlang sa kanyang pagtakbo para malaya po siyang makakilos. Kasi hindi po siya makakatakbo ng maayos kung meron po siyang backpack, meron po siyang daladalang mga gamit. Hindi. Kailangan tanggalin niya yon. Hindi siya dapat magdala ng mga gamit na yun. Dala niya yung boots niya, di ba? Dala niya yung wallet niya. Hindi. Bakit po? Dagdag timbang yun eh. Dagdag timbang. Ibig sabihin, kapag meron siyang daladala, no, bibigat siya, babagal yung kanyang pagtakbo. Ang buhay Kristiyano, ganun din. Yung buhay Kristiyano, ganun din mga kapatid. Yung mga bagay na, sabi nga po, pwedeng ang tingin natin hindi naman kasalanan panglabas. No, hindi obvious na kasalanan panlabas. Pero hadlang sa pagtakbo natin sa pananampalataya, dapat tanggalin natin. Kasi makakaabala po yun sa pagtakbo po natin. Ano kaya itong mga bagay na ito na hindi naman parang obvious na kasalanan, no? Pero sa totoo lang nagpapabagal. Halimbawa po, yung stress. Ang stress po ba nagpapabagal ng pagtakbo natin sa pananampalataya? Nagpapabagal. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang stress o mukhang bless? Mukhang bless. Mukha namang bless. Mas marami ang mukhang stress. Hindi. Okay. Nagpapabagal yan eh. Yung stress. Ano pa? Yung labis na attachment natin sa ating hanap buhay. Pag sobra-sobra po yung attachment natin sa hanap buhay, o kaya naman po sobra-sobra yung attachment natin sa negosyo, pababagalin nito ang iyong pagtakbo sa Christian race. Yung sobra ka ng abala para sa mundong ito, para sa mga bagay dito sa lupa, hindi ka na nakakadalo ng gawain, hindi ka na nakaka-attend ng prayer meeting, hindi ka na nakakapagbasa ng Bible, hindi ka na nakaka-attend ng Bible study, hindi ka na nagkakaroon ng personal devotion, hindi ka na umaawit sa Panginoon, o hindi bumagal ka. Bakit? Because all of your concentration is focused on the things that are really not so necessary. Babagal ka, kapatid. Babagal. No? Kaya ang sabi po ng Bible, itong mga bagay na ito, no, we have to detach ourselves. At higit sa lahat, sabi ng Biblia, and the sin, yung kasalanan, that so easily entangles, no? Yung kasalanan, para po yung lubid na nakapulupot sa paa po natin, no? Habang hindi mo tinatanggal, hindi ka makakatakbo ng maayos. Kapatid, baka kaya hirap kang magpatuloy sa pananampalataya
dahil may mga bagay ka pa rin hindi mabitiwan. Baka until now, may bisyo ka pa. Kahit hindi ko yan nakikita yan ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, kita ka ni Lord. Kita ka niya. Di ba? Baka meron kang mga unconfessed sin. Baka may mga kasalanan ka na hindi mo nahingi ng tawad. O kaya meron kang bitterness. Meron kang kapaitan sa iyong puso. O kaya masyadong mataas ang pride mo. Magpapabagal yan sa pananampalataya mo. Meron kang unforgiving spirit. Baka meron ka pang hindi napapatawad. Hanggang ngayon, galit na galit ka. Hanggang ngayon, masama ang loob mo. Babagal ang iyong paglakad sa Panginoon. O kaya naman, comfort. Baka masyado ka ng komportable na nagiging hadlang sa paglago mo sa Panginoon. Ay, okay na ako sa ganitong estado ng pananampalataya. Basta saved naman ako eh. Okay na to, mga kapatid. Baka hindi natin napapansin yung comfort natin sa buhay nagiging dahilan para bumagal tayo sa ating paglakad sa Panginoon. Alam niyo, minsan di mo agad napapansin to eh. Unti-unti, yung kasalanan po nagiging pabigat. Alam niyo po yung para kang, sino po dito yung nakapag-beach na? Kapag beach. Na-try niyo po yung mag-beach po kayo, tapos may suot po kayo tsinelas. Diba? And then yung pong, ano pong meron sa beach? Buhangin, di po ba? Pagka po tayo ay nakatsinelas, tapos may buhangin sa paa, mabilis po ba kayong tumakbo? Ha? Di po ba? Pagka po meron kang buhangin sa paa, bumabagal kang lumakad o tumakbo. And that's why anong ginagawa po natin pag nasa beach? Tinatanggal po natin yung tsinelas. Bakit po? Para malaya po tayong tumakbo. Kasi kahit po tayo ay meron ng kokonting buhangin, yung kokonting buhangin na yan, unti-unting magpapabagal sa kilos mo. Maya-maya maaabala ka. Maya-maya tatanggalin mo. Di ba? Ang kasalanan, ganun din po. Ang kasalanan, kahit napakiramdam natin, kokonti lang naman yun eh. Hindi naman masyadong malaking kasalanan yun. Pero nagpapabagal po yan sa pagtakbo mo bilang isang mananampalataya. Kaya ang sabi ni Pablo, ano po? Throw it off! Di ba? Throw it off! Hindi po niya sinabing itago o kaya i-manage, kundi ang sabi niya, itapon. Di ba? Kasi ang kasalanan, hindi mo kinakailangan pakisamahan, ang kailangan mo dyan talikuran. Tignan niyo po si Samson. Alala niyo po si Samson? Sino po ang karaniwang ipinapartners kay Samson? Leon. Hindi, actually tatlo yun, di ba? Samson, tapos Leon, tsaka sa games yun eh, alala niyo yun? At tsaka si Delilah. Alam niyo si Samson, sa kabila po ng paalala ng mga magulang niya, matigas ang ulo. Matigas ang ulo. At kahinaan po niya ay babae. Tigas ang ulo talaga. Alam niyo, hindi naman agad nawala ang lakas ni Samson nang makipaglaro siya sa kasalanan. Hindi naman agad nawala eh, di ba? Pero unti-unting nawala ang kanyang kapangyarihan at lakas nang siya po ay makipaglaro sa kasalanan. And ganyan din po sa buhay po natin, no? Habang hindi po natin inaalis yung mga bagay na humahadlang, unti-unti po nitong pinahihina yung pagtakbo natin sa ating Christian life. Mapapansin mo, unti-unting nawawala yung devotion mo, unti-unting humihina ang prayer life mo, unti-unting tinatamad ka na sa gawain, unti-unting tinatamad ka na sa pagsamba, unti-unti ka nang nagiging madamot. Dati ang, di ba, ang generous mo, pero ngayon unti-unti ka nang nagiging kuyong. Di ba? Yung laging nakaganito. Diba? Hindi ka na ngayon ready tumulong. Bakit nagkakaganon? Because yung kasalanan po mga kapatid ay unti-unting nagpapabagal sa buhay Kristiyano mo na tinatakbuhan mo ngayon. Tignan niyo po si Lot, yung kanyang asawa. Naalala niyo po yung asawa ni Lot sa Genesis chapter 19, di ba? Iniligtas sila ng Diyos mula sa Sodoma at Gomora. Pero lumingon pa rin po siya. Pabalik. Nilingon niya po yung sinusunog ng Diyos at pinaparusahan ng Diyos.
Why? Anong bilin ng Panginoon sa kanila? Tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon. O mga kapatid, huwag kayong lilingon sa likuran nyo. Sa akin na kayo tumingin. Okay? Huwag kayong ano daw po? Huwag. Ulitin natin. Ano po ang sabi kay Lot at sa kanyang pamilya? Huwag lilingon. Maliwanag po yung instruction. Para ma-save kayo, huwag kayong lilingon. Ito po, siguro dala ng kanyang panghihinayang, ano ho? Dala po ng kanyang, ika nga po ay, yung bang maaari niyang mamiss kung ano yung meron doon. Sinabi ng Panginoon, huwag lilingon. Itong asawa ni Lot hindi makatiis. O pwede sigurong chismosa to. Gusto niyang kumuha ng scoop. Ano kayang meron? Ba't kaya sinabi ni Lord, huwag lilingon? Subukan ko kayang lumingon. Tayo kung minsan kung ano yung binabawal, yun ang ginagawa natin eh. Kasi katuwiran natin, masarap yung bawal. Minsan para tayong bata, pag sinabi, huwag mong gagalawin yan. Tingnan niyo yung mga bata, kung ano yung sinabi mong huwag galawin, ginagalaw. Pero pag sinabi mo naman, sige, galawin mo, ayaw mong gumalaw. Napansin niyo ba yun? So maaaring ito, pwedeng nanghihinayang or pwedeng chismosa. Ano kaya ang meron? Yung chismosa, pakialamero po yun eh. Pakialamera. Bakit po? Nangingialam ng buhay ng may buhay. Maaaring ganun po ito eh. Bakit po? Nilingon niya eh. Ano po nangyari sa kanya? Ha? Tama po. Naging haliging asin. Mga kapatid, kapag hindi po natin kayang iwan ang ating Sodoma at Gomora, hindi tayo makakasunod sa bagong landas na nais ng Diyos na tahakin po natin. Baka po panay po ang lingon natin sa nakaraan po natin. Panahon na po, huwag mo nang lingunin ang nakaraan mo. Meron ng bagong daan na nilalakaran ka. At yan ay si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Kung lagi kang lilingon sa likod mo, lagi kang lilingon sa nakaraan mo, hindi ka makakatakbo ng maayos, di mo mararating yung destination mo. Alam niyo, sabi ng pag-aaral, kahit 0.5 kilogram lang, 0.5 na madadagdag sa sapatos ng isang atleta, pwede po itong magpabagal sa pagtakbo po niya. 0.5 lang ha, 0.5 kilogram lang. Pero pwedeng magpabagal sa kanya. Alam niyo, ganun din po sa spiritual life po natin. Kahit maliit lang na kasalanan, pero paulit-ulit natin ginagawa, pwedeng pabagalin ito ang pagtakbo natin sa ating pananampalataya. Sa isang marathon, merong isang tumatakbo, dala-dala yung backpack. Sabi ng kasama niya, ba't dala mo yan? Matakbo siya. Dala niya yung backpack. Bakit dala mo yan? Sabi niya, kasi may mga gamit dito na baka kailanganin ko sa pagtakbo ko. Parang tumatagal, napansin niya, napapagod siya. Yung iba, nauna na, naiiwan siya. Dahil mabigat-bigat yung kanyang dala. Kahit nung una magaan, pero habang tumatagal, bumibigat. Alam niyo kung anong ginawa niya? Hinubad niya na yung bag niya at iniwan niya na. Saka lang po siya nakahabol papunta sa finish line. Alam niyo, kahit tong mic na to magaan, pag ito hinawakan mo ng 2 linggo, mabigat na to. 2 linggo ka nakaganto. Sino po dito ang gusto ng challenge? Hawakan mo to dito 2 linggo. Babalik kami after 2 weeks. Babalikan ka namin. Tignan ko lang kung pagbalik namin dito nakababa na yan. Bakit? Pastor, ang bigat nung una magaan yan. Ganun po ang kasalanan Ang kasalanan, nakala mo nung una magaan, hindi naman masyadong nakakapagpabagal sa'yo. Pero ang totoo po mga kapatid, kahit maliit lang yan, pero paulit-ulit mo ginagawa, nakakapagpabigat yan. No? Kaya po, hanggat bit-bit mo pa ang bigat ng nakaraan o ng kasalanan, hindi ka makakatakbo ng may kalayaan. You cannot run fast when you are carrying your past. Hindi ka makakatakbo ng mabilis hanggat dala-dala mo ang nakaraan. Sabi ni John Owen, sabi niya, be killing sin or sin will be killing you.
Kapag hindi mo pinatay ang kasalanan, ikaw ang unti-unting papatayin ito. Kaya kung gusto mong tumakbo na may pagtatagumpay, kailangan alisin mo ang lahat ng nagpapabigat, even the hidden weights. Mga kapatid, kung gusto mong tumakbo sa pananampalatayang Kristiyano hanggang wakas, kailangan nating magpakalinis, magpakahinok sa disiplina. And there are practical steps para magawa natin ito. Number 1 is identify the hindrances. Ano ba nagpapabagal sa spiritual growth mo? Tanggalin mo. Pangalawa is confess and let go. Diba? Don't justify the sin. Crucify it. Pangatlo, discipline your focus. Diba? Replace distractions with devotion and sin with surrender. Halimbawa, Wednesday, instead na nanonood po kayo ng teleserye, samahan nyo na lang kami rito sa Power Night. Samahan nyo po yung ating mga prayer warriors. Instead na ikaw ay nagkukuskus-biga araw ng Wednesday, wala mo muna yan. Yan naman labahin na hindi nauubos. Tama po ba? Yung mga gawaing bahay, hindi nauubos siya. Sino po rito ang nagsasabi na ang gawaing bahay ay nauubos, natatapos? Ay, hindi. Ubus na ang lakas mo, yung gawaing bahay, hindi pa. So, ano gagawin mo? Iwan mo muna. Diba? Salip na ikaw ay nakaupo, nagpe-Facebook, pumunta ka na lang dito sa Power Night, dumalo ka. At mabe-bless ka. Amen po ba? Diba? Pangatlo, discipline your focus. As I have said, and ito yung pang-apat, run light, run right. The lighter your load, the stronger your stride. Sa madaling sabi, hindi sapat na maalala lang po natin itong mga naunang mananampalataya at lingkod ng Diyos na tapat na tumakbo. Kailangan din po nating alisin yung mga sagabal para magawa po nating sundan yung yapak ng mga heroes of faith na binasa po natin o nabanggit po natin. Are you still with me, church? Palakpakan natin ang Lord. Right. Ito na po, we're on the last point ng ating pag-aaral. Run with perseverance. Run with perseverance. Tumakbo tayo hindi para mapanood ng iba. Tumakbo po tayo para makasama si Jesus hanggang wakas. Sabi po ng chapter 12 verse 1 and 2, part of that verses, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. So matapos po tayong paalalahanan na alisin ang mga sagabal, ang sabi po ng manunulat ng Hebreo, let us run with perseverance. Ang salitang perseverance dito, mga kapatid, galing sa Griego na hepomonei. Hepomonei na ang ibig pong sabihin ay matatag na pagtitiis. Kahit mahirap, kahit matagal, kahit masakit, no? Ang buhay Kristiyano po hindi sprint. Ang buhay Kristiyano po ay marathon. Ano pong pagkakaiba ng sprint sa marathon? Ano pong pagkakaiba? Yung sprint po ay mabagal, mabilis. Mabilis po ito, di ba? Pero yung marathon mabagal. Pero mahaba ang takbuhin. Sino po rito nakasali na ng marathon bukod kay Pastor Noli? Ako po nakasali na rin po ng marathon eh. Ayan, Pastor Brother Buboy, sino pa? Meron pa ba nakasali ng marathon sa inyo? Ang marathon po, kailangan matyaga ka. Kailangan matyaga. Ang sprint po, maikli, pero kailangan mabilis ka. Ang Christian race po, hindi pabilisan. Patyagaan. Hindi ito karerang panandalian, mga kapatid eh. Ito po kasi panghabang buhay na pagsunod kay Kristo. At ang sikreto ng mga naunang mananampalataya para matapos ang karerang ito, hindi po bilis, kundi katapatan. Katapatan, mga kapatid. Ang totoo po, marami po kasing mananampalataya, mainit nung simula. Active! Nung simula, okay? Pero hindi po natapos ng tapat. Nung kalagitnaan, medyo bumagal na. Ito, malungkot. Nung bandang huli na, backslider na. Malungkot yun pagka ganun.
Nung unang sipag alam nyo, hindi importante kung paano ka nagsimula. Ang importante dito kung paano mo tatapusin. Marami pong nagsimula ng maganda, natapos ng pangit. Pero mayroong mga nagsimula ng pangit, natapos ng maganda. Nung una parang hirap, nung una parang napipilitan, pero habang tumatagal, gumaganda ng gumaganda. Meron po isang naalala lingkod ng Panginoon. Alam po ba ninyo kung bakit siya naging Kristiyano? Meron siya nakitang magandang dalaga. Oh. So, nung nakita niya magandang dalaga, ito yung pumukaw ng kanyang puso. At ang sabi niya, kahit na ano ang ipagawa sa akin, basta maibigan lang niya ako. So, alam niyo kung anong nangyari. Nung sinabi sa kanya na ikaw ay aaralan, sige! Nagpa-Bible study ho siya. Nung nadinig po niya na kailangan siyang bautismuhan, alang-alang doon sa babae na kanyang nagugustuhan, nagpabautismo siya. Habang tumatagal, pangit ang simula, ano? Bakit po? Kasi ang motivation po ay dahil sa pagmamahal sa babae. Pero habang tumatagal, nag-aaral ng salita ng Diyos, unti-unti pong naliwanagan ang isip niya. Mali pala yung purpose niya kung bakit siya naroon. Nakilala niyang tunay si Kristo. Doon niya na-realize na si Kristo pala, inialay yung buhay para sa kanya. Kaya isang araw, in-approach niya yung pastor. Ang sabi po niya, totoo po ito. Sabi niya, Pastor Egay, nung una ang totoo, kaya ako umaten dito. Kasi gusto ko yun. Pero ngayon na-realize ko, mali pala. Ako ba ay pwedeng tumanggap ng tunay na pagtanggap sa Panginoon? Sabi po ni Pastor Egay Baronia, maaari, bakit hindi? Alam niyo kung anong po nangyari. On that the same day na nag-decide po siya ng tunay na pagtanggap, sa unang pagkakataon, kasi yung una po ligo Yung unang bautismo niya, ligo. Bakit ligo? Wala pong kahulugan Nabautismohan siya dahil doon sa babae. Pero alam niyo ito sa ikalawang pagkakataon, no? Na siya po ay umibig pero hindi na doon sa babae, sa tunay na umiibig sa kanya. Yan ay si Kristo. On that the same day, na-baptize po siya sa ilog, sa Vista Verde. At alam niyo po kung ano na po siya ngayon? Siya po ay isang matapat at masipag na elder ng church sa Church of Christ at Pulo, Indang, Cavite. Pangit ang simula, pero ang ganda ng dulo. At ang kanyang mga anak ngayon, member ng praise and worship team, nangunguna sa mga gawain, mga leaders yung kanyang mga anak sa gawain ng mga kabataan. Pangit ang simula, but along the way maganda ang kinalabasan at ang dulo, naniniwala akong magiging maganda. Merong iba, ang ganda ng simula Ang sipag sa gawain, laging nagbabasa ng Bible, tapos nung tumatagal-tagal na dahil nakatingin sa tao, no? Natitisod-tisod, tinamad magbasa ng Bible, tinamad umatin ng gawain, mas masipag na lang sa hanap buhay, mas masipag na lang sa makamundo. Later on, nung siya'y nagkasakit, doon lang naalala, patawag mo si Pastor, baka mamatay ako. Nung dinadalaw ni Pastor, galit na galit siya. Pastor naman na yan lagi na ang dalaw ng dalaw. Tapos nung magkasakit na, di na pinagdadalaw, patawag mo si Pastor, magpapapray ako. Mga kapatid, kung po pwede po, katulad ng sinabi ni Paul, yung simula po natin hanggang dulo, ma-realize po natin, marathon ito. May mga Kristiyano magaling sa umpisa, pero napagod sa gitna o naligaw sa dulo. Kaya sabi ng Hebreo, run with perseverance. Huwag kang tumigil, huwag kang sumuko, tumakbo ka pa rin kahit mabagal, basta tuloy-tuloy. Sabihin mo nga sa kapatid mo, tuloy-tuloy lang kapatid. Yan. Di ba? And habang nagpapatuloy ka, huwag kang kanino nakatingin. Huwag kang titingin sa akin. Bakit? Kasi may makikita kang kapulaan sa akin Huwag mong titignan yung pananampalataya ng katabi mo. Kasi kung minsan ang lakas makahawa noon, pag inaaya ka, tara, dumalo tayo, ba't ako dadalo? Elder pa yun, di naman nadalo, tamad noon. Ba't naman yun ang titignan mo? Yung elder na tamad na sinasabi mo. Bakit naman hindi mo tignan yung mga kapatirang masisipag? Ikaw na mismo. O kaya naman, better, ang tignan mo ay katulad ng sinabi ng Panginoon, fix your eyes on Jesus. Bakit?
Kasi kung saan ka nakatingin, doon ka pupunta. Kung saan ka nakatingin, doon ka pupunta. Meron po ba sa inyong nagmaneho na nakatingin sa likod? Meron? Habang nagdadrive? Yung anak ko, Rose, hiramin ko to ha. Ayaw? Ayaw niya eh, sorry ha. Pero alam niyo po, pagka ikaw po ay tumakbo na hindi ka nakatingin sa tatakbuhan mo, pwede kang mabangga. Kung saan ka nakatingin, doon ang punta mo. Tama po? Tama po? Hindi pwedeng dito ka nakatingin, dito ka pupunta. Diba? Saan ka pupunta? Dito. Ba't dito ka pupunta? Dito ka nakatingin. Hindi pwedeng ganun eh. Kaya kung sa tao ka lagi nakatingin, malamang diyan ka matitisod. Di ba? Kaya ang sabi po ng Hebreo, napakalinaw, fix your eyes on Jesus. Kung ang mata mo nakatingin sa problema, naku, huwag ka mag-alala. Lalaki ng lalaki ang problema mo. Kasi lagi ka, oh, bakit kaya hindi nakadalo kapatid? May problema po ako, pastor eh. O kapatid, bakit hindi ka na nakakadalo ng ating power din? May problema po ako, pastor. Namamagnify mo yung problema, hindi mo alam, nilalamon ka na ng laki problema. Ay, minsan naman, konting sakit lang naman. No? Pinalalala po natin. O, ba't di ka nakadalo, pastor? May lagnat po ako. Tingnan ko nga. O, tingnan niyo, pastor, mainit po. Parang wala naman. Hindi po, pastor, mainit kanina. Sobra. Minsan ginagawa po natin, alam niyo, alam niyo po, bakit totoo po tayo, hindi po biro-biro ang buhay pananampalataya. Di ba? Minsan gumagawa tayo ng maraming dahilan. Pero ang totoo po, alam ng Diyos kung ano yung katotohanan. Pag ang mata mo nakatingin sa tao, madidisgrasya ka. Bakit? Nakakadismaya tignan ang mga tao kapag dyan ka nakatingin. Meron at meron kang makikitang pagkakamali. Di ba? Pero kung kay Jesus ka nakatingin, kung si Jesus ang titignan mo, matututo kang magtiwala kahit hindi mo alam kung saan ang daan. Kasi alam mo kasama mo si Jesus. Amen? Ang sabi po ng talata, Jesus is the pioneer and perfecter of our faith. Ibig po sabihin, hindi mo kinakailangan magtagumpay gamit ang sarili mong lakas. Hindi po. Dahil na nagbibigay ng lakas upang makapagpatuloy ka, ay walang iba kundi ang Panginoon. Habang nakatingin ka kay Jesus, nai-inspire ka. Lumalakas ka. Hindi ka lulubog pag nakatingin ka kay Jesus. Naalala niyo po si Peter, no? Si Peter po doon sa Matthew chapter 14, naalala niyo po, habang nakatingin siya kay Jesus, naglakad siya sa ibabaw ng dagat, di ba? Pero nung tumingin na po siya sa alon, lumingon na siya sa likod, doon na po nagsimula siya ay lumubog. So kapag nawawala po ang focus kay Jesus, lulubog tayo sa takot at pagdududa. Kaya ang ganda po ng attitude ni Paul doon sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ano po ang sabi niya doon? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal. So hindi po siya sumuko sa karera. Kahit ilang beses na po siyang binugbog, kahit ilang beses na po siyang nakulong, kahit na ilang beses na pinagtangkaan yung buhay niya, hindi po siya sumuko. Bakit? Dahil alam po niya yung premyo kay Kristo mismo. Di ba? So meron pong isang ultramarathon runner na tumatakbo ng 100 kilometers. Nang tanungin po kung paano niya ito kinakaya, no? Ang sabi po niya ito, I don't focus on how far I still have to go. I focus on the next step, one stride at a time. And ganyan din po mga kapatid sa pananampalataya. Ano po? Huwag mong isipin kung gaano pa kahaba ang dapat mong lakbayin, lakarin bilang isang mananampalataya. Kundi isipin mo kung saan ka dapat tumatakbo ngayon kasama si Jesus. Because perseverance is not about pace, it's about presence.
the presence of Christ who runs with you. Palapakan natin ang Panginoon sa bagay. Sabi ni Corrie ten Boom, sabi po niya, if you look at the world, you'll be distressed. Totoo po ito. Look at the world and you will be distressed. If you look within, you'll be depressed. Bakit may mga taong nadidepress? Kasi lagi po nilang tinitignan yung kakulangan nila, bakit sila ganito, bakit sila ganyan. Pero alam niyo po ang sikreto, para magkaroon ka ng kapahingahan ng puso at isip, sabi ni Corrie ten Boom ito, but if you look at Christ, you'll be at rest. Kapag si Kristo ang tinignan mo, kahit may bagyo, kahit anong problema, ang pinagdadaanan mo, may kapahingahan ka sa gitna ng karera ng buhay Kristiyano. Basta't kay Kristo ka nakatingin. Mga kapatid, ang karera po ng pananampalataya, hindi po tungkol sa bilis. Ulitin ko po. Tungkol po ito sa katapatan. So, hindi ito tungkol sa sino ang nauna, kundi sino ang hindi titigil. So, meron mga practical ways to run with perseverance. 1, focus on Jesus daily. Diba? Spend time in prayer and the Word. Diba? Kumusta po ba ang inyong Bible reading? Kumusta po ang inyong prayer life? Diba? I hope na ginagawa po natin yung best para po ma-focus tayo kay Jesus lamang. Second is refuse to quit when it gets hard. Ano po? When it gets hard, refuse to quit. When life feels heavy, remember Jesus endured the cross for you and for me. Pangatlo po, surround yourself with encouragers. Run with the church, not alone. We're stronger when we are together. Tumakbo po tayo, magkakasama. Hindi po yung feeling mo nag-iisa ka. Hindi po. And lastly, remember the finish line. One day, makikita natin ang Panginoon face to face. And it will all be worth it. Amen? Amen po ba? Tayo ay tumatakbo, hindi para mapansin ang mundo, kundi para marinig sa Panginoon. At the end, marinig po natin, tatapikin ka ng Lord o aakapin ka niya at sasabihin niya sa iyo, well done, good and faithful servant. Kaya kapatid, kung pagod ka na, ulitin ko po, kung pagod ka na sa dami ng problema mo sa buhay, kung pagod ka na at parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang huminto sa Christian life, gusto kitang encourage, huwag kang hihinto. Tumingin ka lang kay Jesus because the strength to finish comes from the one who already finished the race for you. Huwag kang hinto. Mga kapatid, habang ginugunita natin, yung mga naunang mananampalataya sa atin, na maaaring ito yung mga mahal natin sa buhay. As we also remember the heroes of faith, mga kapatid, alalahanin po natin, hindi pa tapos ang takbuhin po natin. Sila po ay tumakbo na, natapos nila ang karera, pero ngayon, ikaw at ako ang nasa linya ng pagtakbo. Ang reminder po sa atin ng Hebrews chapter 12, verse 1 and verse 2, it reminds us that we are not alone in this race. There is a great cloud of witnesses cheering us on. There is a Savior who runs beside us, and there is a finish line waiting where Jesus Himself stands ready to welcome you home. Remember these three things, mga kapatid, as we remember those who served the Lord before. 1, remember their faith. Let their example inspire you to live faithfully today. A second, remove every hindrances. Let go of sin and anything that slows your walk with the Lord Jesus Christ. And lastly, run with perseverance. Keep your eyes on our Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Sabi po ng Panginoon through Paul, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Mga kapatid, isang araw, ikaw din ay aabot sa dulo ng karera. Ang tanong, matatagpuan kaya ng Diyos na ikaw ay tapat pa rin hanggang dulo? Meron ka bang iiwan na halimbawa
sa pananampalataya na tinanggap mo, meron ka bang mapag-iiwanan nito sa susunod na henerasyon? Meron pong isang batang lalaki. I wanna end this message through this illustration. Ang lalaki pong ito, o batang lalaki ito, nagtanong sa kanyang lolo. Nang sila po ay nasa sementeryo, ang sabi niya, "Lolo, bakit po ba nilalagyan ng pangalan ang lapida?" Ngumiti po yung lolo niya. At ang sabi, para maalala ng mga tao, hindi lang kung kailan siya nabuhay, kundi kung paano siya nabuhay. Mga kapatid, balang araw, mawawala ako, mawawala ka, mawawala rin tayo sa mundong ito. Ang tanong, anong alaala ang maiiwan mo sa mga tao? Ano ang maaalala ng mga tao sa atin? Isang buhay ba? Isang buhay ba na pananampalataya? O isang buhay ng pagkalimot kay Kristo? Maalala po kaya nila tayo bilang mga taong tapat na naglingkod? O maiisip nila, sayang to si brother, no? Backslider po, namatay na malayo sa Diyos. Sasabihin kaya nila, sayang, ang ganda sana ng simula nito eh. Napakasipag nito. Ay nung bandang huli, naging makamundo, bumalik sa sanlibutan. Ano kaya ang alaala nila? O sasabihin kaya nila, ito, tutularan ko ang lakad nito sa Panginoon. Ipagpapatuloy ko yung pananampalataya na tinanggap niya sa Panginoon. Alalahanin natin ang mga tapat na lingkod ng Diyos. Pasalamatan natin ng Diyos sa kanilang halimbawa. Alisin po natin mga kapatid yung kasalanan o bigat na pumipigil sa ating paglago. Lahat yan alisin po natin. At tumakbo po tayong may katapatan na nakatingin lamang kay Jesus hanggang dulo. Para po na sa ganon, dumating man yung araw na ikaw at ako ay haharap sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon sa atin, "Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Master." Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun natin tumayo. Let's sing this song, Dakilang Katapatan. Can we sing this song, Dakilang Katapatan? At awitin po natin ito na buong puso. Meron ba tayong lyrics? Diyan sa ating Are you blessed, church? Pakipaalala mo nga sa kapatid mo, magpatuloy ka hanggang dulo. Huwag kang susuko. Palapakan natin ang mga susuko. Marami po ba tayong natutunan, mga kapatid? Sa Sunday uli, magkita-kita ulit tayo. Because this November, we're gonna talk about Thanksgiving. Thanksgiving. Ito po yung ating pag-uusapan. And don't forget, on 16th, we have to remember na we have to invite our friends, relatives, kapitbahay, para sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos. Let's sing this song, Dakilang Katapatan. Come on, praise Him. Join me. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na katulad ng pagsikat ng buong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't dadalhin, katapatan niya'y aking purihin. Dakilang ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mulo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ako naman ng tunay, at wala ka sa ugat ng aming lalim. Mundo'y magunaman, maasahan ng langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Nabilang ako sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sa sanlibutan. Sa bawat tinating tagumpay man ay naroon, nabuyan ang pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig mo lang ay sa amin noon at ngayon. O Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin kung paano ang mga unang lingkod mo, Diyos, ay nagpatuloy sa kabila ng mga pinagdaanan po nila. Lord, it's true that Christian race is not a sprint. This is a marathon, Panginoon. At kung hindi po kami titingin sa inyo, Panginoon, kung hindi po namin aalalahanin ang katapatan mo, Panginoon, maaaring sa bandang gitna o sa simula pa lang, maaari na kaming tumigil sa pagsunod sa inyo. Kaya Lord, sa oras na ito kami dumadalangin. Tulungan mo po kami na sa kabila ng mga pinagdadaanan namin sa buhay, magpatuloy po kami tulad ng mga nauna sa amin, na tinapos po nila, Panginoon, ang kanila pong takbuhin. Kami po, narito pa hanggang ngayon, kasalukuyang tumatakbo. Palakasin mo po kami, bigyan mo po kami, Panginoon, ng katyagaan sa aming puso. At lagi namin isa-isip, we have to fix our eyes on you, our Lord Jesus Christ, so that we will be inspired, O God. Kung ikaw tinapos mo hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa amin, Panginoon, sino ba kami para hindi tapusin ang takbuhin inilagay mo sa amin, Panginoon? Tulungan mo po kami na marami man kami, Panginoon, problema. Panginoon, magpapatuloy po kami hanggang wakas, tulad ng mga naunang mananampalataya. Lagi namin isipin, Lord, ang iyong dakilang katapatan, Panginoon, because ang katapatan mo at ang pag-ibig mo, ang biyaya mo, ang awa mo, Lord, ito ang kasulina, Panginoon, sa aming pananampalataya na nagpapaalat, Panginoon, ng aming paglilingkod sa iyo. Lord, tulungan po kami. Alisin lahat ng hindrances, Panginoon, na humahadlang para kami po'y makapagpatuloy ng paglilingkod sa inyo. Lord, help us to throw them all out of our lives, O God, so that we can continue serving you, Lord, until the end. Na sa bandang huli, Lord, pagdating ng araw, aakapin po kami at sasabihin mo sa amin, good and faithful servant.
Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming pananalangin at pasasalamat sa mga mensahe mo. In the name of Jesus, lahat ng anak ng Diyos, magsabi tayo ng Amen! Amen! And Amen!